Good day mga ka-JT Sakalam, magandang araw po sa inyong lahat. At ito po, hindi pa rin tayo tapos at kailangan pa po natin lumuwas para bumili dun sa hinahanap ng ate ko. At magkasama na naman po uli kami mga ka-JT at paluwas po kami ni Ate Monet, si Manager number 1 at si Manager number 2 ay may sikasuhin. Kami po ay bibili ng mga kailangan pa dun sa isang business nila. At yun nga po, diretso lang po tayo dito. Ayan, nakita ko po sila tropa dyan at wala naman po mga agent. Mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan at nakita ko si Boss Bornok dyan. Shoutout sa'yo, Boss Bornok. At ayan, pagkalampas ko po dyan, si Paring Jerry. Ayan, Paring Jerry, shoutout sa'yo. Ayan, mapapanood mo na. At si Elvis Puwalagaya, shoutout sa'yo, aking kaibigan. We love you. Aking kaibigang Elvis Puwalagaya. At paglabas ko po dyan, kinuha ko po yung sasakyan at nagpasalamat ba ako kay Master Toto. Master Toto, Ivan ng Villamiya. Ayan, nakita ko po siya dyan at nagle-lettering daw po siya mga ka-JT. At syempre po, paglabas po natin dyan, nakita po natin siya dyan, nagle-lettering mga ka-JT. At ayun nga po, pag-atras po natin, after ko po mag-check up ng sasakyan, pa-start po tayo, painit, medyo malamig naman po dyan. At ayun po mga ka-JT, paglabas ko po dyan, nakita ko po si Master Toto. At ayan, nag-hi pa ho at magle-lettering daw po siya dyan mga ka-JT. At kasama niya po si Paring Jerry dyan. Ayan po, nakita nyo naman po, naggagawa po ng tuntungan mga ka-JT. At ayan, kakaway po yan si Master Toto at si Paring Jerry. At yan, iniwan ko na po sila, lumabas na po ako mga ka-JT. Tapos dumire-diretso lang po tayo sa highway. At yun nga po, hindi na po tayo dumaan ng Skyway. Hindi na po tayo nag-video ng Skyway sa, siyempre ayan, magpapakita ng JT sa alam, bagong gupit yan, bagong tasa. Dire-diretso lang po tayo palabas dyan. At dadaanan ko po dyan ay si Ate Monet. Pupunta po ako sa kanyang bahay. At yun nga po, hindi po tayo, sinwerte po tayo at hindi po tayo inabot dyan ng katrapikan mga ka-JT. Hindi po kagaya nung isang araw at wala pong traffic. Siyempre mga ka-JT, Webes po ngayon at kailangan po namin lumuwas at ibili ng mga tools or mga gamit yung isang business nila. At yun nga mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Wala po tayo nakita mga tambay dyan. Kukunti lang po yung mga full agent natin nakita dyan at lumampas lang po tayo sa Talipapa. At paglabas ko po dyan mga ka-JT sa National Road namin, papunta na po akong Kalamba at dinaanan ko po si Ate Monet. At yun nga po, at pagka-pick up po ko sa kanya at dumiretso na po kami paluwas at ginabi na po kami pa uwi. At yun nga mga ka-JT, syempre driver po tayo, lagi lang po tayo papakyut. At shoutout kay Ate Sita at kay Aying, kay Ma'am Agnes, kay Sir at sa tatlong anak nila na si Jocelyn, Marcos at si Nigel mga ka-JT. Yan po yung mga pinagmaneho ko, mabait po. At dito po mga ka-JT, paglabas po natin ng highway, National Road, ayan, wala pong traffic, kahabaan po ng bukal yan. At nilampasan lang po natin yung mga kalsada na yan. At yun nga po, wala po tayong traffic na nasa gasa dyan. At swerte po tayo mga ka-JT. At papunta po ako dyan kay Ate Monet. At yun nga, pagkakaon ko po sa kanya, dumiretso na po kami sibat na po na pa Manila. At yun, siyempre may dinaanan po tayo sa may parting expressway at kailangan po natin mag-RFID load. At pagka wala pong RFID, ang hirap naman po na naaabala. Kaya po sa may gasoline station or saan man may RFID load, pwede po kayo mag-load doon. Or GCash or 7-Eleven, pwede naman po mga ka-JT. At kailangan po natin maobliga na mag-RFID para wala pong abala at wala pong sita at wala rin pong huli. Napakahirap naman po magka-record ngayon sa Pilipinas ng huli, violation at hindi ko kayo makakapag-renew ng 10 years. 5 years lang ng 5 years. Pero okay naman po, 5 years lang. At after po niya mga ka-JT, dumaan na po kami dito sa may papuntang Ayala. Dito po ako pumanik at para hindi na po matraffic. At may pinuntahan po kami ni ate pa. Tsaka ito po, dire-diretso lang po tayo dito. Paglabas po dito, nag-expressway na po tayo. Papanik lang po tayo dyan at swerte po tayo ngayon na hindi po tayo natatraffic. Ito po yung talagang gusto kong daanan para hindi na po tayo traffic sa may halang, papuntang Real kasi minsan po nag-heavy traffic po doon. Sa dami po ng sasakyan siguro talaga. Wala na po magawa yung mga enforcer at talaga naman pong sandamakmak na po ang sasakyan dito sa Calamba City. Ang kailangan lang po siguro ito ay overfly o flyover or disiplina sa sarili ng pagmamaneho. At yun nga po mga ka-JT, paglampas po natin dito sa Ayala, ang labas po nito ay Turbina. Papasok lang po tayo ng expressway at pagkapasok ko po ng expressway, pumunta na po ako sa isang gasoline station dyan, sa unang stop gasoline station para po magpa-RFID load. At yun nga po, pagka kailangan po natin mag-RFID load at hindi na po pwede yung mag-cash-cash tayo tapos kasi po mas makakaabala at may sita. At kailan mauobliga po kayo dapat talaga mag-RFID. Pwede naman pong walang laman yung RFID nyo. Pwede nyo naman pong lamanan. Pagka po palawas lang po kayo para kukunti lang po abala. Minsan po talaga na sobrang traffic din po. Kahit po meron kayong RFID, medyo natatraffic din po tayo sa exitan. Sa dami rin po ng volume ng sasakyan. Tsaka po depende rin po sa oras. Lalo pagka rush hour. Dito naman po sa Pilipinas, alas 5 ng umaga hanggang alas 7, alas 8 ng umaga.
umaga, rush hour yon. Tapos sa hapon naman, alas 5 hanggang alas 8, rush hour po yun. Sobra po talagang sandamakmak na traffic yun. Tapos papasok pa ho ang mga truck, walang truck ban, alas 9 at ito po expressway na po tayo. Dadaan lang po tayo dyan sa isang gasoline station para po magpa-load nga po ng RFID. At ito po, unang station po ng gas yan. Papasok lang po kayo dyan, tapos papunta lang po kayo sa may gitna. Meron po kayo doon makikita na RFID load. Ayan mga ka-GT, basta ako lagi lang ako nasa kanan kasi pwede naman pong daanan na ito. At kung hindi rin po kayo nagmamadali, dito na lang po kayo sa right na to para hindi na rin po kayo matagtag. Dahil po yung gitna na yan, yung nasa kaliwa na po yan, track lane po yan, napakatagtag po dyan. Siyempre, mabibigat po yung nadaan dyan. Kaya medyo parang lubak-lubak yung dadaanan nyo dyan. Matagtag po sa sasakyan, lalo pagka demolly yung panghuli nyo. Kagaya po ng mga pickup, may mga molly po yan sa huli. At siyempre mga ka-GT, liliko na lang po tayo dyan, papuntang station gas at nagpa-load po tayo. At dito po, kahabaan po ng top ang ating dinaanan dyan at dumaan din po tayo sa may Skyway. Dire-diretso lang po doon. Tapos pagdating po sa Skyway, medyo na-traffic po tayo kasi may nasira medyo luxury car. Hindi po nila mahila. Siguro kilalang tao po yung nakasakay po doon. At dito po mga ka-GT, pagkanan po natin dyan. Pasok lang po tayo sa may gitna ng gasoline station at pumunta po tayo sa may RFID load. Makikita nyo naman po yun sa may likod ng isang kainan mga ka-GT. Daan lang po dyan sa gitna na yan. Pwede naman po kayo dumaan dyan kasi open naman po yan. Pwede rin po kayo magpagas dyan. Kaya lang po hindi ako nagpapagas kasi medyo mahalay pagka di kalidad na gasoline station. Yan, nakikita nyo po yung tinutumbok na yan. Yung may puti-pot kulay green na yan. Yan po yung RFID load mga ka-GT. Pipila lang po kayo dyan at marami po ako nakitang kasabay dyan. Kaya medyo pumila po tayo. Ayan, ang ilo-load ko isang haba yan. Isang balikan mga ka-GT. At ito po, ayan po yung RFID load at may nauna po sa akin. At sumunod na lang po tayo sa pila. At malipas si kuya ng pila dyan ang una. Ayun po, pumunta lang po siya doon at ayan, sumunod po ako sa kanya. Maya lang po dyan, nagantay lang po kami ng paloadan, saglit lang po at mapagkalapas ko po dyan. At nag-skyway ako, ito na po, sa Quirino na po tayo. Top Quirino, mga ka-GT. Shoutout kay Quirino Aburot. Sa aking kababata, shoutout sa iyo at may business na siya ngayon. Pag gusto nyo pong kumain ng balot, dumiretso lang po kayo kay Quirino Aburot. Kababata ko po yun, shoutout sa iyo. At dito po mga ka-GT, kanan lang po tayo dyan at huwag kayong kakanan ng kared dyan. Tapos dito po, pagka sa may top na to, kabaan na to ng NBI, PGH, huwag po kayong mamamalagi sa kaliwa at huwag din po kayong mamamalagi sa kanan. Dapat nasa gitna lang po kayo, lalo pag padire-diretso kayo. Dito po mga ka-GT, dire-diretso lang po yan hanggang sa tumbok po natin yung Loton pagdating po sa Loton at syempre mamimili na lang po kayo kung saan kayo pupunta, kung sa Divisoria ba or sa Santa Cruz, Manila or sa Quiapo mga ka-GT, sa Recto. Basta ito po, kahabaan po ito, makikita nyo pa maraming stoplight yan. Pag nag-go po yung stoplight yan ay yung sunod-sunod pong stoplight na yan, go rin po, pero kailangan nyo rin pong tatsyahin, baka po abutin kayo ng red. Marami po mga nakaabang po dyan. Yung mga nakaabang po dyan pagkakaano ko po lagi ang tinitingnan yung pagkakamali, ayaw po pong itama bago po magkamali. At yun nga mga ka-GT, hindi naman po ako sigurado doon sa sinasabi ko, pero kalimitan sa enforcer dito, nakaabang po yan mga ka-GT. Doon po nga mga ka-GT, dire-diretso lang po tayo dito, kahabaan po ito ng top. Lalampas lang po tayo ng mga school dito, kaliwat kanan, pati UP, pati women's, mga ka-driver ko, mga kagala ko. At ito nga po, kailangan po namin lumuwas at kailangan po namin may bilihin, lalo pa sa kailangan dun sa isang business na ate. At mga ka-GT, kailangan po namin talagang pumunta ng at buti naman may nakita kami at ang dami po namin binili at buti naman po nagkasya sa pickup at meron pong cover ang pickup at pwedeng ipasok sa expressway. At dito po mga ka-GT, medyo nagkasikip-sikip lang po ng konting traffic kasi po gawa ng stoplight at lalo po ng pagpapunta na po sa may Loton. Magko-cross-cross po kasi doon, may papuntang Divisoria, may papuntang Santa Cruz, Manila, may papuntang Quiapo, Recto, mga ka-GT. At dito po, wala naman po tayo masyadong traffic dito at ang tinahak lang po traffic natin dito ay ang kahabaan ng stoplight na yan. Pero after po nyan, diretso lang po tayo hanggang Loto, lalampas din po kayo ng Luneta at makikita nyo rin po yung City Hall ng Manila. Sumunod lang po tayo dyan sa traffic, pero ito kahabaan pong ito, medyo ilang minuto rin po tayo dito. Pero minsan, dito po, pagka rush hour po, napaka bumper do bumper po ang dito, labanan. Kasi po, talagang parting Manila na to. At marami rin po mga bus dito, pampaserong jeep at mga e-jeep. At yan po nasa kaliwa na yan, na taas na yan, ay LRT yan. Yan yung lumang LRT, yan simula Baclaran hanggang Monumento po yan. Yan LRT na yan, yan po yung LRT1 mga ka-GT.
At dito po syempre wag po kayo mamamalagi sa kaliwa na yan, baka po kayo mahuli, lalo pag didiretso kayo. Diyan may stoplight pong kaliwaan na yan, wag po yung tatambayan yan. Dapat nandito lang po kayo sa gitna para wala po kayong sita, at ingat na rin po sa mga manghuhuli. At dito po mga ka-JT, medyo nagsisikip na po yung traffic dito kasi papalapit na po ako ng papalapit yan sa Loton. Papalapit na po ako ng Manila City Hall, at palapit na po rin ako paulit-ulit mga ka-JT sa Luneta. At syempre kakaliwa na po tayo dyan sa may pagkokrosan dyan. Papunta po tayong Divisoria at kailangan po natin mamili po doon. At yun nga po, dadalwa lang po kami ni Ate Monet na nagpunta dyan. Kasi nga po, busy pa yung isa kong ate. At ito po yung sinasabi ko, ang dami po nakaabang dyan. Kaya ingat-ingat po. At after po niyan sa uling stoplight na yan, pwede na po kayong kumaliwa dyan kasi wala na po left turn dyan. Pwede na po kayong sumabay dito sa kaliwa na to dahil magko-cross na po dyan. Magko-close na po dyan sa papuntang Loto na yan. At makikita niyo po yung mga building na yan. Ibig sabihin nun, papalapit na po kayo sa ano. At yan, puro green light lang po yan. Wala naman pong kaliwaan dyan kaya hindi po kayo masisita at wala na rin po enforcer dyan. At nandun lang po sa may PGH, NBI, nandun lang po kasi may left turn. Dito, dire-diretso na lang po yan. Nasa kanan po dyan yung City Hall ng Manila. At after nyo po makita itong station na to, medyo malapit-lapit na po kayo dyan at may madadaanan kayong daan ng LRT dyan na nasa gitna. Kaya kailangan yung umiwas at tapos kumaliwa. At dito po syempre, parting kaliwa na po tayo at papunta po tayo ng Divisoria. Ang hirap naman po manggagaling ka pa sa kanan. Swerving na po ang nangyayari. At dyan po mga ka-JT, paglampas nyo po na stoplight na yan at makalampas na po dyan, malapit-lapit na po kayo sa may Loton. At dito naman po wala naman po kayong pagkaabalahan ng traffic mga ka-JT. At ayan, nakita nyo naman po si Ate Monet, ang kasama ko. Ayan po yung pinansyal natin ngayon. At ayan, lookout lang mga ka-JT. Siyempre, dire-diretso lang po tayo dyan. Siyempre, panay lang pakit natin sa camera. Ayan, malaki na naman siya. Kasi nung last week, panay ang kain natin. Gawa ng pagdodrive natin, walang tigil ang kain. Kaya ito, magsisimula naman tayo mag-diet, magbababike at magja-jogging. At yun nga po mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Pag galing nyo po doon sa isang stasyon na yon, wala naman po kayong ikaliligaw. Wag po kayo liligaw. Wag kayong gagawin kung saan-saan. Dire-diretso lang po ito. Pagka natumbok nyo po yung City Hall at yung maghihiwa-hiwalay na tulay, ayun na po, pipili na lang po kayo kung saan nyo pupunta. Kung saan po kayo pupunta. Yung gitna pong kalsada ay papunta po yun ng Santa Cruz, Manila. At yung sa kaliwa po ay Divisoria. Papalik lang po kayo sa mga tulay-tulay. At yung parting kanan po na may makikita yung mga statue, papunta po ng recto, kaya po yun mga ka-JT. At ito nga po, susundan nyo lang po yung LRT na yan. Pagdating po sa dead end na yan, ayan, kagaya yan po niyan, mga stoplight na yan, green. At makakaranas lang po tayo ng traffic dyan kasi ayan na po yung sinasabi ko sa inyo na mag-iba-iba na po ng kalsada yan at mag-iba-iba po na po ng tulay sa Piate, sa Quiapo Bridge at sa papuntang Binondo Bridge, yung Jones Bridge. Ayan, sinasabi ko sa inyo, kakaliwa na po tayo dito, wag na po kayo sa may kanan na yan, napakahirap po sumwerving papunta po dito sa kaliwa. At ito po, tinataha kong itong dire-diretso na ito ay sigurado ko po ito ay Divisoria. Basta dito lang po kayo, baybayin nyo lang po yung island na yan. Medyo magpuputol na kalsada dyan kasi may manggagaling po ng TM Calao. Ayan po, medyo nagsikip na po ang traffic dito kasi kanya-kanya na pong singitan dito. Pagalingan na po talaga dito ng kalkulasyon. Malimit po dito ay yung mga motor, kaliwat kanan po sumingit. Siyempre, mahihirapan po kayo. Adjust na lang po kayo. Kaya lagi natin titignan ng side mirror natin. At yung bumper to bumper, madami po talagang nagsuswerving na motor mga ka-JT at syempre gusto po nila mauna. Yung iba naman po ay grab at yun po yung katwiran nila, naghahanap buhay. Mga ka-JT, pag nasabitan mo naman, di lalo na pong purnada yung hanap buhay nila. Yun ang hindi nila iniisip. Ewan ko kung tama ako o mali. Dapat sa kalsada tayo magbigayan pero malimit to. Pinagbibigyan ko yung mga rider. Napagbigyan mo na, kumo-crossing pa. Ayun na lang. Bago kumrosing, tumingin muna rin sa side mirror. Pero hindi naman po lahat mga ka-JT. Meron naman din po natingin muna at nasenyas. Tapos mga bago lumiko. Pero kalimitan po, manggagaling sa kaliwa, liliko sa kanan, gagaling sa kanan, liliko sa kaliwa. Mahirap po mag-adjust pagka motor po yung nakasalimuhan yung sa traffic kasi po isang sagin nyo lang po dyan, taob yan. Yun po ang pagkakaalam ko, lalo pagka po umarangkada isang makinang digulong na 4 or mga truck, lalo ang truck may blind spot. At dito nga po mga JT, kaya po kumaliwanan po tayo para hindi po tayo masita. At papunta po nga tayo ng Tondo ng Binondo mga ka-JT. At dito nga po wala na pong traffic after po dun sa may parang crossing na yon.
At ayan, ang gitna po niyan, mga ka-JT, papunta po ng Santa Cruz, Manila yan. At yung nasa may kanan po yun, yung medyo may puting sasakyan na yun, ay papunta po ng ano yun, ng Quiapo at Recto. Ito nga po mga ka-JT, may mga island na po. At pagka nagkamali po kayo, ay malayo po iikutin nyo. Iikot pa po kayo ng papuntang Tutuban yan, mga ka-JT, at papuntang Umpin. May daan din naman po dyan, kaya lang paikot po. Tapos ito po mga ka-JT, loto na po ito, itong area na to, at dire-diretso lang po yan. Paglabas nyo po dyan ay bridge na po rin at Jones Bridge na po. At pagkatapos po ng Jones Bridge ay meron na pong welcome to Pagkakaibigan Chino at Pinoy. Makikita nyo po yung arko. Dito lang po yan sa may papuntang Divisoria. Yan po lagi ang arko na yan ay meron pong simbolo. Pagka doon po sa kabila kayo dumaan, wala naman po. Kaya pagka dito po at nakita nyo ito, ibig sabihin nito, papunta kayong Divisoria, papunta kayong Binondo, at may punta ko kayo ng Ingpin. Papunta rin po kayo ng Tutuban at papunta rin po kayo ng kung saan po rito. Basta syempre, pumasok po kami sa isang mall dito. At ayan mga ka-JT, buti naman po walang traffic at inabot ko po yung green. At dito po, kapatalasan din po dito sa mga stoplight, lalo po doon sa may harapan ng Binondo Church mga ka-JT. Doon po, matalas po dapat kayo. Pag inabot po kayo ng red sa gitna, paparahin po talaga kayo. Wala na po kayong magagawa doon. Alangan naman mamreno kayo sa gitna. Sasabihin sa'yo, beating the red light. Ibig sabihin nun, ay alam nyo na yon mga ka-JT. Gumagawa na ng ewan ko kung ano ba kasi nasa gitna ka na tsaka magre-red. Siyempre, aabutin ka, nakatraffic sa unahan, paparahin ka po pagka nag-arang ka daan, sabihin, beating the red light ka na. Wala ka na po magagawa. Kaya ang gagawin mo, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. At yun nga mga ka-JT, malaki na po pinagbago nito nung simula ng sindi na po si Isko yung mayor. Lagi na po may mga sasakyan sa gitna. Dati po may napakalinis po nito. At papasok po ng Divisoria ay wala po kayo makikitang mga pampasaherong jeep na nasa gitna. Lagi po nasa tamang sakayan. At kokonti po yung talagang sa gabi nyo lang po sila makikita. At laging ito nga, ayan, nakita nyo naman po mga nakaabang. Kaya pag nag-green, tatantyahin mo kung ilang minuto. Tapos pag inabot kayo na red, medyo alanganin. Alanganin din ang lisensya nyo mga ka-JT. Ang hirap pa naman ngayon mahuli. 5 years lang ang renew pagka may record ka sa LTO. Pero pagka wala ay 10 years ka. Yun ang po mga sarap ngayon na pag-renew ng lisensya. At syempre, pag may record ka po na ikaw ay may huli, 5 years lang po. Pero okay naman din po. Ako okay lang po, 5 years. Kasi 10 years, napakatagal na naman po masyado nun. Imposible naman po hindi kayo mahuli nun. At ito ba mga ka-JT, dire-diretso na lang po tayo dito. Lalampas na po tayo sa Binondo Church. Ayan po yung iingatan nyo pagka kayo pumunta rito. Titignan nyo maigi. Pagka matagal na po nag-go yung mga sasakyan na nasa unan nyo, wag po kayong papaspas, wag nyo pong hahabulin yung green dyan at magantay na lang po kayo pag lalo pong alangan na, kagaya niyan, kagogo lang. Siyempre, nakiramdam po ako, ayan, paspasan po sila at ayan, nakita ko po yung green light, medyo pumapaspas na po ako dyan. At ayun, nakalampas naman po ako, hindi po ako inabot ng red light dyan sa gitna at wala naman po kasing traffic. At ayan po mga ka-JT, ayan po yung plaza ngayon sa Binondo. Kakaliwa lang po tayo dyan, tapos papasok na po tayo ng papuntang Divisoria at doon nga po kami pumunta sa may papuntang Ilaya. Hindi naman po kami namili doon sa isang mall dyan, sa 168 at doon lang po kami pumarada kasi po mas komportable po ako na pumarada doon kasi po may bantay tapos safe na safe po yung sasakyan kahit nasa basement 3 tayo. At yan mga ka-JT, wag po kayong kakaliwa dyan, pauwi po yan. At syempre, dapat dito tayo sa kanan. Pag nakita nyo po yung bubuyog na kainan na yan. At pag nakita nyo po yung arko na yan, ibig sabihin, pumapasok na po kayo ng Divisoria mga ka-JT. At ito naman po, dito ay kailangan nyo po dito dumaan para makaparada po kayo dun sa mall na sinasabi ko 168. Dahil po dito sa may kanan, hindi ho kayo makakaliwa kasi may island po nakalagay na mga rock. Tapos dito mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito at dito po makakaranas po kayo ng traffic. Dati po yan, malinis po yan. Nung ang mayor dito ay alam nyo na po, kilala nyo na po yon na tumatakbo po ulit na ngayon ng mayor. Sigurado po ako pag nanalo yan, malilinis po ulit ito. At dito po mga ka-JT, medyo mata-traffic na po tayo dyan kasi nagbababa at nagsasakay na ng pasahero yung mga nasa dulo dito ng pasahero jeep at marami na po naglalakad. Pero hindi naman po kagaya dati na nasa disiplina lahat yung tao dito. Ngayon, medyo dahan-dahan na lang po tayo dito kasi nakakaramdam na po tayo ng traffic. At after po natin pumarada dun sa isang mall na yon, naglakad po tayo kami dyan papuntang Ilaya kasi may hinanap po kaming bibili. At yun nga, nakabili po tayo ng medyas sa pink at saka violet. Natuwa lang po ako kaya ako bumili.
At dito po mga ka-JT, basta ingat lang po tayo dito, lalo po sa mga nakakasabay natin. Ang inyong mga kapitakaan at ang inyong cellphone at ang inyong bag, kailangan lagi nyo pong ilalagay sa harap, lalo pag yung receiver. Pero ngayon wala pa naman po kami na-encounter kasi lagi po ako nasa likod ng mga kapatid ko at lagi ingat po tayo. At yun nga mga ka-JT, marami naman po mga pulis dito na nakabantay. At ingat-ingat lang din po tayo. Siyempre, hindi naman po natin alam ang kawatan kung kasama ba natin o kasama natin namimili. Basta dito po sa Divisoria, marami po kami binili. At yun, binili po ako ng gulay ng ate ko. At dito po nga ay may binili kaming gulay na hindi ko po natikman. Masarap daw yon. At nagpabili lang po ako ng ibang gulay po mga ka-JT. At yun nga, may broccoli. At syempre, igigisa ko lang yon at masarap na sa akin yon. At mga ka-JT, eto po, dyan, mag-iikot po kami dyan. Pagkaparada po namin sa sasakyan ko. Sasakyan pala ni Ate Janet. Hindi ko pala sasakyan to. Wala pala akong sasakyan. Bike lang ako, tsaka motor. Ayan, kanya-kanyang tawid na po dyan. Kanya-kanya na pong parada at sakay ng mga jeep dyan, mga ka-JT. Ayan na po yung pinakagitna ng Divisoria. Nandyan na po yung Ilaya, pakaliwa na yan. Nandyan na po lahat yung bilihan. At yun nga po mga ka-JT, umikot lang po tayo at pumasok po tayo dito sa may arkong yan. At dire-diretso lang po tayo dyan. At syempre, nakikita nyo pong pula na yan, ay dati po namin binibilihan yan. Lagi po kami nakatambay dyan. At hindi maaaring hindi kami kakain dito sa tusok-tusok ni ate. Ayun nga po, nagpakabusog kami pero meron pa kaming bala kainan. At kaya hindi po kami nagkakain dyan. At nagmire-merienda lang kami at hanggang sa inabot kami ng gabi pag-uwi, gawa ng kami kumain pa. At inantay po namin yung binibili namin mga monoblock. Kasi po, 3:00 para po ang deliver. At yun nga, pinakuha po ni Inchik pa at ni Sir para mapabilis ang uwi namin. At yun nga, saktong 3:00 dumating po yung aming monoblock mga ka-JT. Dito naman po sa DB Mall, lahat ng mall dito, lahat ng pamilyan. Masipag ka lang, marami ka po mabibiling dito, mura yung mga mura, mga cheap na bilihin. At yun nga po mga ka-JT, nakakita po ako ng medyas na pink at violet. Bumili po ako at susuot ko po yung pagbabike. At dito po mga ka-JT, pasok lang po tayo dyan. Ayan, nakikita nyo naman po yung pagpaparadaan na yan. Dyan po kasi safe, kahit po tsaka mura po dyan. Inabot lang po na 90 pesos yung parking namin simula 12:00 hanggang 3:00. So basta ganun po. Kung kumpara ho sa iba, maabot po ng 200. Tapos nasa labas pa, walang ka-safe. Baka mabasag po yung mga salamin natin. Siyempre, pagka namili po kami dyan, ang ginagawa ko po dyan, yung pag mabigat na, pupunta muna po ako sa sasakyan, nilalagay ko, tapos babalikan ko lang po sila kung nasan po si ate. At yun nga po ginawa ko, siyempre marami pong pinamili, lalo po yung mga bedsheet, mga ka-JT. Pasok lang po tayo dyan. Ayan. Dyan po marami na po kayo mabibili dyan at marami na rin po dyan mga tao. Kaya dahan-dahan lang po tayo dyan. Hindi po tayo nagmamadali dyan. Baka makasagasa pa po tayo. At bigla-bigla po talagang tumatawid yung mga yan. Ayun nga po, pagkaparada ko, eto, lumabas na po kami dyan ni ate. At lumampas po man na kami dyan. At tinanap po namin yung kailangan namin. At yan, nagtanong-tanong lang po kami. Papunta na po kami ng Ilaya niyan. At may mga pinamili po kami. Kailangan pong pumunta namin dyan. Ayan, pag unang tanong ko po dyan kay ate, wala po dyan. At doon nga po kami tinuro sa may papuntang ilog. Doon po raw po sa may tabi papuntang ilog. Nandun daw po yung mga monoblock. At ito, lakad lang po kami. Ayan, hindi na magkandamayaw. At nagpakit lang po tayo mga ka-JT. At syempre, sumuot tayo ng salamin. Ayan po, may nagbigay po sa atin salamin na yan. At syempre, suot po natin para makita po nagbigay mga ka-JT. Yan po, yung kahabaan na yan, mga GT sa Kalam. Sarap po maglakad dyan. Marami po kayong mabibili. At dito po, pagka namili po talaga kayo, yung pera nyo po, kahit 1,000, marami po mabibili. Tsaka tsaga-tsaga lang po kayo. Nakita nyo naman po, lagi lang po ako nasa likod para syempre, may kawatan man, makikita ko. At dun nga mga ka-GT, tatanong lang po kami ng talong dyan hanggang sa makita namin po yung bibili namin. At after po namin mabili yun, inikutan ko lang po kasi medyo malayo po yung kanyang store. At mga ka-GT, after po namin mag-ikot dyan, pumunta po kami ng Ilaya at may binili nga kami mga damit-damit at mga gulay-gulay. At yun nga, binili namin si Ate Janet, pati ng kastanyas. At dito mga ka-JT, hindi naman po mahirap mamili ngayon kasi, ayan, nagtanong po kami. Medyo maluwag naman po at marami naman pong maayos na mapapagtanungan dito mga ka-JT. At yun nga, lakad-lakad lang po kami dyan hanggang sa makita po namin yung umikot pa po kami sa may papuntang Tabora mga ka-JT. Yung pala, dun lang din ang patak sa may sabing ilog na yun. Merong isang in-check na meron pong tindang Ruby na monoblock mga ka-GT at yun, kailangan po namin may uwi at kaya inantay pa namin dyan ng ilang oras kaya nagala-gala pa kami dyan hanggang sa antukin si Ate Monet hanggang sa
kami kumain dyan ng, ng bibingka. Napakasarap ng bibingka. Solid yung bibingka ni Manang. At ito pa mga JT, tabi lang po tayo dyan. At hinahanap namin po dyan. Nagkamali po kami ng tanungan pa dyan kasi nasa kabilang lang pala. At dito po mga JT, ay na po yung tabing ilog na sinasabi nila. Nandyan po yung mga police station. Dito naman po, hindi naman po masyadong delikadong maglakad na dito lalo sa araw. Maluwag na naman po mga JT. Ewan ko lang po yung iba, may mga nakaparking pero hindi pa po naikutan ni Gabergo. At dito pa mga JT, unang tanong namin, wala naman pong silang tinda. Pagdating naman po sa kabila ay puro naman po upuan, ay kailangan po ay pati table. At hanggang sa yun nga nakakuha kami ng table, pati at inantay namin na hanggang sa hapon. Ilang oras din po kami nagantay diyan mga ka-JT mag-ate, kaya humanap kami ng humanap ng tatambayan diyan. At ayun nga po, pagkarating po namin diyan, bumili lang po kami ng kailangan na mga kobre kamat punda. At inuna ko lang po sa pickup para hindi na po bitbitin. Napakabigat po kasi, ang dami naman po kasi binili. At ito nga mga ka-JT, panay ang turo ni ate. Ayun nga, panay ang tanong. Sabi ko sa kaliwa, sa kanan. At yun nga mga ka-JT, after po namin dyan, makaikot. Hanggang sa makuha na po namin yung kailangan namin. At yun nga mga ka-JT, hindi na po kami nagtagal dito at nagmerienda lang po. Tapos ayan, medyo mali pa nga yung punta namin. Diyan po kami nakapagtanong ng isa na puro lang upuan, walang table. Kaya umikot pa kami na umikot mga ka-JT at tatawid po kami dyan. Ito, fire station yan. Tapos may police dyan. At yun nga mga ka-JT, pag-ikot po namin at nakita po namin yung binibili namin. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-JT. At syempre, hindi naman maring hindi kami kakain dyan. Alam nyo na, kami lalapang dyan, babus, mga ka-JT. Ayun na po, binalikan namin. See you on my next video. DB Mall, ang paggagala ni